Yan, hello no. Good morning sa lahat no. Maraming nagme-message sa atin sa TikTok or sa Messenger no regarding do sa mga training program no. Nagtatanong sila, coach, pwede nyo ba akong bigyan ng training program sa event ko? For example, training program for discus throw, training program for sprint, training program for jumps no. Ganito no, kasi hindi natin basta-basta pwedeng ibigay yung ating mga training program just because na hindi tayo na nagdadamo tayo no. Sa akin walang problema no. Ganito lang, ang opinion ko lang po doon, kasi hindi po lahat ng atleta kayang ma-adapt no yung mga iba-ibang klaseng training program. Tulad po niyan na for example sa player na to, yung training program ba namin na ginagawa sa team namin ay applicable no, or kaya ba ng katawan no, or sanay ba no yung isang player na to sa ganitong setup ng training program. Then pangalawa, ang iniiwasan natin diyan, imbis na mapabuti baka mapasama pa. Anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin magbigay ako ng for example ng training program sa'yo, baka mamaya ang isang maging cause niyan ma-injury ka pa no, or magkaroon tayo ng injury. Yun yung isang bagay na iniiwasan natin, kaya kung bakit hindi natin basta-basta pwedeng i-share or ibigay yung ating mga training program sa kung sino-sinong atleta lang, kasi hindi lahat ng atleta kayang i-adapt yung mga different types of training activity or training program na ginagawa namin sa aming team, kasi yun nga, magkakaiba tayo ng paraan. At pangalawa, yung training program po kasi ng mga coaches, hindi basta-basta sinishare no. For example, bigyan ko kayo ng isang example. Kumbaga ang coaches may sariling training program, katumbas niyan yung isang chef no. Kumbaga yung mga secret menu na ginagawa niya doon sa pagluluto niya, hindi niya basta-basta i-share kasi yun yung reason no. Then siguro yung ma-advise ko na lang sa mga batang gustong lumakas at talagang may goal na makarating sa mga matataas na competition, like palarong pambansa no. Ayan yung isa sa mga talagang pinapangarap ng bawat batang atleta sa mga panahon na to at sa mga nagdaang panahon. Kaya siguro ang pinaka the best po dyan, magkaroon tayo ng discipline unang-una no. Pangalawa, sipagan natin sa training no. Okay, bakit discipline? Kasi kunyari gusto nating manalo no, sa mga competition, kaso hindi naman tayo nagti-training, hindi natin ginagawa yung training ng maayos. Magbigay si coach ng training, dinadaya natin or hindi natin inaayos no. Pag sinabi ni coach na 5 laps jog, ang gagawin lang natin ay 3 laps jog. Na kumbaga binabawasan natin. Kaya yun yung isa sa dapat nating tandaan na disiplina no. Kasi ang paglalaro ay hindi ganun kadali. Hindi isang araw lang mag-training ka, kinabukasan malakas ka na. Kaya ang paglalaro buhay no. Dugot pawis yung dapat na puhunan natin diyan. Okay? Then talagang full year training talaga para magawa natin yung ating mga best doon sa mga competition or sa event na napili natin. Okay? At isa sa advice ko no, for example, ikaw ay thrower. Alam naman natin na ang throwing event ay more on power no. Siguro yun, dambihan na lang natin yung or dagdagan na lang natin yung training kung paano natin mapalakas yung ating mga muscles, muscle endurance, then yung strengthening training no. Yun yung tutukan natin, pero depende pa rin sa age no. Kung bata pa, hindi natin dapat pupwersahin yan. Siguro mga body weight lang yung gagawin natin, then mga basic drills hanggang sa ma-perfect natin yung isang skills or talent. Kasi ang throwing event ay isa sa mga technical event yan no, na napaka-crucial na event yan. Maraming types kasi ng program no, hindi pare-parehas. Kunyari ang program ng shot put iba sa program ng discus,
iba rin sa program ng javelin throws and hammer, no? Ayan kasi magkakaiba kasi yan. Okay, ganun din sa sprint, no? Sa sprint, hindi rin basta-basta, no? Hindi porket na sprint lang yung laro mo, hindi ka na training ng endurance, no? Hindi porket long distance yung laro mo, hindi ka na magti-training ng short distance or speed workout. Okay? Yun yung mga dapat natin matandaan. Kaya sana naintindihan natin doon sa mga batang nagtatanong na, coach, pwede nyo po ba akong bigyan ng training program para sa event ko? Madali lang yan, pero yun nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, hindi kasi lahat ng atleta kayang i-adapt basta-basta yung training program na pwede kong maitulong o maibigay. Baka mamaya imbis na lumakas, maging cause pa ng inyong injury. Kaya yun lang, sipagan nyo lang sa training, disiplina, then mangarap tayo ng mataas, no? At magtiwala kayo, no, doon sa mga coaches na meron kayo na nandyan na gumagabay, no, sa mga ensayo nyo, at lagi nyo susundin si coach, at huwag kayong magpetex-petex sa galaw para lumakas, no? Kung hindi ka mananalo ngayong pagkakataon na to, maaring sa susunod darating yung panahon na ikaw naman yung mananalo. At tatandaan natin, hindi lahat ng malakas nagsimula ng malakas. Okay? Lahat yan nagsimula sa zero. Okay? Nagsimula sa wala. Nag-training lang ng maayos, nagkaroon ng disiplina. Yun ang naging susi para sa nakasama sila sa mga competition naabot nila sa mga panahon na to, at nanalo, no? Masarap talagang manalo pag yung inyong training ay pinaghirapan nyo ng maayos, at kasama yung inyong coach and inyong mga magulang na sumusuporta. Yun lang yung pwede kong ibigay na tip muna sa ngayon. Maraming salamat doon sa mga laging sumusuporta at nanonood ng ating mga video sa ating mga social media. Maraming salamat. Hanggang sa muli. This is Coach Ape.